Talinaga, kuya, ano mo na? Okay. Yung talinaga, by definition, siguro dapat alam na niyo, palagi natin itong pinag-uusapan. Ano ang talinaga? Ano ang talinaga? Parable, in English nyo lang yun eh. Ano yung talinaga? Mga kwentong may malalim na kahulugan. Ano pa? Ano ang talinaga? Nakita nyo na dyan yung talinaga after ng demonyo. Talinaga kasunod nun. Yung marami, 1 to 30 yun eh. Nakita nyo na? Nakita nyo na? Okay. Ano yung talinhaga? Ang talinhaga ay matalinhaga. Okay, ano ang talinhaga? Okay, ito yung mga kwentong ginamit ni Jesus para maintindihan ng tao. Pero ano ang talinhaga? Sirit? Anong kwento? O sige, mixing kwento, pero anong klaseng kwento? Okay, ang talinaga ay makalupang kwento na mayroong makalangit na kahulugan. Okay. Tatandaan nyo, ang talinhaga ay makalupang kwento na mayroong makalangit na kahulugan. At ito ay ginagamit ng ating Panginoon sa kanyang pagtuturo, talinhaga. Natatawa ko, no? Si Marcoleta, napansin ko, kapag siya ay magpapaliwanag, lagi siyang gumagamit ng example. Pero hindi talinhaga. Pero ang napakaganda sapagkat kung siya ay magpaliwanag ay gumagamit ng mga halimbawa na ito ay sumusuporta doon sa kanyang naratibo. Yun ay examples. Pero yung kay Jesus Christ hindi eh. Yung kay Jesus Christ ay talinhaga. Pag siya ay nagsalita, naiintindihan ba siya ng mga tao? Kalimitan ay hindi, ano? Pero ipinapaliwanag naman niya yung kanyang mga talinhaga. At yung kanyang talinhagang ito ay ginagawa upang ang tao ay magkaroon ng pag-iisip. Maisip nila o mag-isip sila, ano kaya ang kanyang sinasabi? Ano kaya ang kahulugan nito? At sa Bagong Tipan, doon sa Ebanghelyo, diyan kasi ay sinulat ko 30 lamang yung talinhaga, ano? Pero all in all, kapag kinuha mo ang talinhaga, doon sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan, yan ay bibilang ng mahigit na 40. Lahat all in all. Okay? So, ilista nyo ito. Isulat nyo yan. Kasi hindi yan kasali dyan sa aking ginawa eh. So, isulat ninyo na ilagay nyo yung meaning. Ito'y lupang kwento na may makalangit na kahulugan. At doon sa all in all, doon sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan, pag binilang mo lahat ang talinhaga dyan, that would give you more than 40. Now, itong breakdown. Doon sa Mateo, meron siyang 23. Kasi nga, yung bawat author nung ebanghelyo, hindi sila pare-pareho, pero yung iba marami, yung iba ko konti. Okay? Doon kay Mateo, Marcos, meron siyang 9. Kay Lucas, 24. At kay Juan, meron lamang na 4. At hindi pa pagkuhan, ito ay paglalarawan. So basically, kay John, walang talinaga. Meron lamang siyang paglalarawan, but basically na talinaga. No? So all in all, ilan lahat ito? Ilan? Ha? Okay, so 57 all in all. Pero of course, may mga overlapping yan. May mga overlapping.
Ano? Kaya lalabas nga lang dyan, it is more than 40 plus yung kanyang talinhaga. So, nakita natin dito na ang Panginoon ay nangaral sa pamamagitan ng talinhaga. At nakita natin ito, kahit si Mateo, si Marcos, si Lucas at saka si Juan, na iba-iba ang kanilang sistema ng pagkakasulat. All of them have written the parable, talinhaga. Mapansin nyo dito, si Marcos, konti lang. Kasi yung emphasis ni Marcos, doon sa kanyang gospel, iba. Si Mark, mostly ang emphasis ng kanyang gospel ay yung actions. Laging immediately. So, ipinapakita dito yung fastness, yung kanyang presentation ng gospel is more on speed, para makita natin yung mga pangyayari ay mabilis. Kaya doon makikita natin ang kanyang talinhaga ay siyam lamang. At pagdating kay Juan, basically almost none na isulat na talinhaga. Pero pag pumunta ka kay Mateo at saka kay Lucas, almost narrative, ang dami nandito lahat, yung mga talinhaga ng Panginoon. So, si Mateo ay ipinapakita niya na Jesus Christ was a presentation that He was a king. So, mas madami ang talinhaga na ibinigay ang pinakamarami lahat yung kay Lucas. Ngayon, diyan sa ibinigay ko sa inyo, meron diyang isa na wala, yung aming pinag-aralan kagabi, magandang i-discussion. So, nakita natin ang mga talinhaga ng Panginoon. Kukuha tayo ng sample. Kukuha tayo ng isang sample ng Panginoon kung paano ginagawa niya, kung paano ginawa niya ang talinhaga, paano ang sistema ng kanyang talinhaga. At normally, pag ang Panginoon ay gumawa ng talinhaga, ang talinhaga ay merong kinalaman sa pang-araw-araw na ginagawa nila, Tingnan natin. Doon sa Mateo, nandun tayo kumuha sa Mateo. Check ako sa Mateo. Doon gusto kong i-discuss natin yung Mateo 25:1-13. Ito yung lesson namin kagabi. So, tingnan natin doon yung sa talinhaga. Kukuha tayo ng isang talinhaga. Pag-aralan natin kung ano ang talinhaga. Ang sample natin, yung Mateo 25:1-13. Sige, ito yung ating sample. Okay. Nakita nyo na yung Mateo, Matthew 25:1-13. Bakit ganyan yung 13 ko? Bakit yung 13 ko kulang ng isa, Yan. Okay, pakibasa natin. Gawin natin ganito. Pag ganon, basa ng tig-isang talata. Magbasa ng isang talata. Discuss natin to. Ito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalaga. Okay. Ang sabi ng Panginoon, ang Panginoon ay nagbigay ng kanyang talinhaga. Ang sabi dito, ganito ang, ano sabi diyan? Ganito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng langit o Diyos? Diyos. Sa inyo? Ba yan? Hindi magkaintindihan. Okay. Ganito ang paraan ng pagpasok sa kaharian ng langit o kaharian ng Diyos. Okay. So, sinabi niya, ganito. Ibig sabihin, itong sasabihin ko sa inyo, tingnan niyo mabuti because ito yung parang way or ito yung parang emblem o ito yung parang, anong tawag doon? Sample kung paano ang isang tao ay pupunta sa langit. So alam natin maraming talinhaga ang Panginoon kung paano pupunta sa langit, pero kunin natin ito maganda sa 10 dalaga. Okay, pakibasa. Susunod, 2. Ay, hindi po ba tapos? Pinigil ko kasi. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang dalawa. Okay. Ano ang meron? 10 dalaga.
Tapos, may dalang ilawan. Pagkatapos, sasalubong sila sa isang lalaking ikakasal. So, mas maganda yung version niya. Kesa doon kasi ang sabi ay ikakasal, sabi doon ay kasintahan. No? Mayroon po 10 dalaga na mag-aantay para sa isang kasintahan. Pero dito ang sabi ay mayroong 10 dalaga nag-iintay sa lalaking ikakasal. Sige. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Yun lang. Kawawa ka naman. Dito ng basa mo. Tuloy. Ay, pastor. Tuloy. Saan po kayo? Ito po. Atin po, sa ano po? Simbahan po ito. Sunday school. Tama po? Alam po ako ng ano. May dala po. Ano po yung ayuda? Okay, hindi to congress. Okay, so nandito tayo. Meron daw 10 ikakasal at 5 ay hangal, 5 ay matalino. Sige, yung kasunod pa na 3. Sino yun? Sige. Ikaw. Ang mga hangal ay nagdadala ng kanilang ilawan, ngunit hindi nagpaon ng langis. Okay, yung daw iba ay 5 hangal ay nagdala ng kanilang ilawan pagkatapos ang ilawan ay walang dalang langis. Okay, walang extra. No? Ibig sabihin walang extra langis. Next. Ang matatalino na may nagbawa ng langis. Bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Okay. Oil. Sige, tuloy. Kasintahan na lalaki ay nanganak. Pinantok. Sila lahat. Okay, ano nangyari doon sa 5? Sa kanila, ano nangyari? Naantala ang pagdating ng lalaking kasintahan. Okay, kaya sila dahilan sa naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, sila ay inantok at sila ay nakatulog. Okay? Tuloy. Huwag yung istorbohin, kumakain yung tao. Ano ba kayo? Wala kayong galang, ha? 6, kuya. Ngunit ang ating gabi na nagsumigaw, narito na ang lalaki sa kasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Okay. So, ito na. Hating gabi na. Hating gabi. So, ngayon, meron na sumigaw. Hoy, gising na kayo. Nandito na yung lalaking ikakasal. Hating gabi. Next. Bumangon ng 10 dalaga at inayos ng tekman kanilang ilawan. Okay, gumising ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Verse 8 po, sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. When you say aandap-andap, anong ibig sabihin ng aandap-andap? Ha? Yung, di ba, pagka nakita nyo na yung apoy ng ilawan, medyo paindap-andap. Anong pakiramdam nyo? Halimbawa kayo sa bahay ninyo, katulad ng 5 hangal na merong ilawan, tapos paandap-andap, anong pakiramdam ninyo?
Ibig sabihin, bumalik na kayo sa pagtulog kasi pag yan ay namatay, wala na kayong ilaw. Di ba? So ngayon, nandito yung 5, paandap-andap na yung ilaw. Tapos anong ginawa nila? Nanghingi sila ng langis doon sa... Teka muna, hindi pa tapos eh. Basahin mo na susunod. Hindi ko magbasa sa atin na mabuti pa rin kung kami na kayo kung para sa inyo. Okay, so nagsabi sila doon sa matatalino, pwede bang pahingi kami ng langis? Ano sabi ng matatalino? 5. Ha? Hindi magiging sapat kung siguro sinasabi nila, tinitingnan nila, hindi magiging sapat ang kanilang langis kung ibibigay pa nila doon sa 5, no? Kung isi-share. Pero ang sabi nila, mabuti pa kayo pumunta sa tindahan upang kayo ay bumili ng langis. Ano nangyari? But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the banquet, and the door was shut. Ano nangyari? Dumating na yung lalaking ikakasal, pagkatapos ay, ano nangyari? Pumasok sila doon sa lugar ng piging, ano? Merong kasayahan. At nung sila'y pumasok doon, kasama yung 5 matalino, pagkapasok nila, anong ginawa sa pintuan? Isinerado na ang pintuan. Anong nangyari doon sa 5? Meron pa. Later, the others also came. Sir, he said, open the door for us. Okay, so dumating din yung 5, nakabili siguro sila ng extra na langis. At nung sila'y dumating, ang sabi nila doon sa pintuan, Sir, open the door. Ano nangyari? Ang sabi niya, hindi ko kayo kilala. Anong sabi doon? Anong kasunod? Mga kuyat na kayo sapagkat hindi ninyo at nalalaman ang araw ni ang oras. Okay, so ito yung pinali. Yung pinali ay yung 13. Ano yung pinali? Magbantay kayo dahil okay. So balik ulit tayo doon sa 1. Ano sabi sa 1? Dito may tutulad ang kaharian ng Diyos. 13. Ano sabi? Magbantay kayo. So, ibig sabihin, yung simula niya, yung 1 at saka 13, yan yung magkasama talaga. Yan yung reason. So, ang ginawa lang ng Panginoon, nagbigay lang siya ng parang narrative. Pero ang pinaka-ultimatum niya, yung 1 and 13. Di ba? Yan yung kabuuan. Sabi niya, ganito, example, pagkatapos ang sabi niya, nung ipiniliwanag niya, magbantay kayo dahil hindi niyo alam ang oras at ang araw kung kailan darating ang Panginoon. So let's take ngayon, isa-isahin natin. Yung kasalan kasi doon sa panahon nila ay doon sa babae nagkakaroon ng handaan. So yung lalaki ay pupunta doon sa bahay ng babae. Ito yung kanilang tradisyon. Yung lalaki ang pumupunta doon sa bahay ng babae at nagkakaroon ng piging. Ngayon, bago pumunta ang lalaki doon sa kanyang mapapangasawa o ikakasal, siya ay sinasalubong ng bridesmaid. No? Ang sumasalubong sa kanya ay yung bridesmaid. Sa pagkakataon ito, ang bridesmaid ay 10. So yung mga bridesmaid na ito ay nakakaawa naman sila kasi wala pa sila ng anong kulang sa kanila? Wala silang charger na lobat. Di ba? So, dahil nalobat sila, wala silang charger, hindi sila nakapasok. So, ang tinutukoy dito kasi, sabi ng Panginoon, ganito ang pagpunta sa kaharian ng langit. So, when you look at the situations, paano nyo masasabi kung paano pupunta sa langit?
Magdala ng langis. Pag pupunta sa langit, magdala ng langis. Okay. Madali naman yan kung taga-kapis ka. Maglagay ka ng langis, tapos lilipad ka na. Okay. So, yung langis kasi dito, doon sa talinhaga, ang langis ay tumutukoy sa banal na spirito. Kasi even yan, when you look at the New Testament, the oil always represent the Spirit of the Lord. So, ibig sabihin, tayong mga mananampalataya pala, if a person would like to go to heaven, the person should have the Spirit of the Lord. Importante pala yun. Di ba sabi niya, paano pupunta sa langit? Then you must have the Spirit of the Lord. Kasi kung wala kang Espiritu ng Panginoon, hindi ka makapupunta sa kaharian ng Diyos. Okay. Natatandaan nyo ng sitwasyon ni Nicodemos at saka ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon kay Nicodemos? Ano sabi ng Panginoon kay Nicodemos nung pumunta si Nicodemos sa Panginoon? You must be born again by water and the Spirit. Okay, so necessity yung Spirit ng Panginoon if you would like to go to heaven. Kasi yung Spirito ng Diyos, kasi ang Panginoon natin ay nasa langit na, it is now the Spirit of the Lord. Di ba sinabi niya, ipadadala ko sa inyo ang Espiritu ng Panginoon. Saan makikita yun? Acts chapter 2. Di ba? Yung pagdating ng Espiritu ng Diyos. Kasi itinangako ng Panginoong Yesus, considering that He will go to heaven, aakyat na siya doon sa resurrection. So, sabi niya, huwag kayong mag-alala sapagkat magpapadala ko ng kapalit ko. Kasi natakot na yung mga apostoles Biruin mo, 3 taon kaming sama-sama sa iyo, identify na kami sa iyo, and then all of a sudden, bigla kang mawawala. Paano kami? So, ba't sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala kasi if I will go to heaven, to the Father, I will send you the Spirit of the Lord, the Holy Spirit, that He will guide you in all of your doings. So, ang sabi dito, ay kinakailangan ang Espiritu ng Panginoon sa puso natin o kinakailangan tanggapin ng isang tao, di ba, requirements, di ba, yun yung requirements. Kung paano pupunta ang isang tao sa langit, kinakailangan niyang magkaroon ng ilaw o langis, which is correspond doon sa Holy Spirit. Okay, so isa yun. Ano pa? Ano pang mga kinakailangan? Okay. Before doon sa gising, ano pa? Ano katumbas ng oil? Kasama ng oil? Lampara or lamp, which signify your faith. Yung pananampalataya. Okay? So, itong dalawang ito ay kinakailangan yung iyong pananampalataya at yung presensya ng Espiritu ng Diyos sa iyo. Yun yung requirements pagpunta sa langit. So, maraming sistema sa Pilipinas lang, sa Pilipinas lang, napakarami ang sistemang sinasabi ng mga iba't ibang grupo kung paano pupunta sa langit. Yung iba, kinakailangan daw maging miyembro ka ng kanilang simbahan. Yung iba, kinakailangan ikaw ay mabautismuhan. Tapos ano pa ang iba? Kinakailangan gumawa ka ng mabuti o iba't ibang pamamaraan o yung iba sinasabi ng iba, kinakailangan mo magpa-fasting ka till death, hindi ka pupunta sa langit. So, pero pag tiningnan natin, yung turo ng ating Panginoon, kakaiba doon sa turo nila, hindi pareho. Ano? So, ang kagandahan lang sa atin na naririto sa simbahan, naiintindihan natin kung ano yung tinuturo ng Panginoon. Hindi tayo hula-hula. No? Hindi tayo sabihin natin na naniniwala lamang kung ano-anong sinasabi nila na hindi naman nakabase doon sa Ebanghelyo ng Panginoon. So, sa Panginoon, maliwanag na sinabi sa talinaga, ganito ang paraan pagpunta sa langit. Siya mismo nagsabi. So, meron siya sinabing ilaw at saka ang langis, which represent doon sa faith natin at saka doon sa Holy Spirit. So, yung pala ang kinakailangan kung gusto mong pumunta sa langit according to the parable or doon sa talinhaga ng ating Panginoong Jesus. So, ang problema kasi, hindi kasi nagsasaliksik ang tao patungkol sa paraan pagpunta sa langit. Maraming paraan ang ginagawa natin para kumita ng pera,
nag-aaral tayo para makakuha ng kurso ng engineering, kung ano-ano courses. But, very seldom na ang tao ay nag-aaral, aral lang, hindi nakikinig, nag-aaral kung ano talaga ang sinasabi ng Diyos, kung paano ang pagpunta sa langit. Bihira, kayo ba nag-aral kayo para malaman nyo kung paano pagpunta sa langit? Di ba hindi, ano? May nagsabi lang sa inyo, ngayon lang kayo nag-aaral, ngayon nyo lang nadidiskubre na ganun pala ang pagpunta sa langit. Kinakailangan merong Espiritu ng Diyos at saka merong pananampalataya. Okay, tapos, ano pa? Ano pang meron doon sa pinag-aralan natin? Sa binasa nating talinaga? Teka muna, sino-sino ang character? Ha? 10 dalaga? Ha? Hindi, yun yung identification ng character. Sino pa yung mga character? Ha? Yung lalaking ikakasal. Dito sa talinhagang ito, sino yung lalaking ikakasal? Jesus Christ, ano? Siya yung ikakasal. Anong tawag doon? Groom. Okay, si JC na lang para medyo astig. Okay. So, ang ikakasal dito ay si Jesus Christ. Sino pa? Yun na nga, 10 dalaga. Sino pa? Meron pa. Ha? Hindi. Yung nasa pintuan. Anong sabi nung nasa pintuan? Yung gwardiya. Di ba? Kasama yun. Huwag yan. Ano naman. Yung ang gwardiya di nagpapasok eh. So sabi ng gwardiya, hindi na kayo pwedeng pumasok. Okay? Hindi lang sinabi niya, hindi kayo basta pwedeng pumasok. Meron pa siyang sinabi eh. Who you? Di ba? May who you. Di ba? Ano yan eh? May naalala mo dyan sa who you na yan eh. Ano? Nanghingi ng load. Sweet, pahingi naman ng load. Nang pinadala ng load. Natanggap mo na ba yung load? Ang sagot ng pinadalan, who you? Bigla naging who you. So dito, yung gwardiya doon sa gate, na papasok yung 5 dalaga na kung saan ay sabihin nating hindi matalino, ang sabi ng gwardiya, hindi na kayo pwedeng pumasok sapagkat nakasara na ang pintuan. Ibig sabihin pala, when the time comes, dadating ang panahon na magsasara na ang ebanghelyo sa tao. Na darating ang panahon na kahit ang tao ay gustong pumasok sa kaharian ng Diyos, stop na. Diba? Stop na. Kasi sabi niya, Panginoon, dumating na yung hindi na pwedeng pumasok. Sino pa? Again, si Jesus Christ yung nagbibigay ng talinhaga. Siya yung author. So, magkakasama sila doon. So, ang sinabi niya dito ay dadating daw ang panahon na kung saan ang tao ay hindi na makakapunta sa langit sapagkat isinara na yung pagkakataon na makapasok na ito. At ang nakapasok lamang ay yung tao mayroong dalang ilaw at may reserbang langis. The question, kung ilalapat natin ito doon sa pansarili natin, how would you apply it to humanity? Sabihin natin. Paano ito ilalapat sa mga tao? Itong pangyayaring ito. Narrative, bigay ng essay, sa naisay. Kwento. Ano ang kwento dito para makapasok sa langit? Ba't biglang tumahimik? Okay, i-summarize nyo nga, bigyan nyo nga ng conclusion. Tingnan natin kung paano pupunta sa langit. Sige nga. Kwento. Paano pupunta sa langit ang isang tao dito sa lupa? Kwento. Okay, kwento. Ang tao pala para pumunta sa langit ayon sa batayan ng ating Panginoon sa kanyang criteria ay kinakailangang maging matalino. Ano yun, di ba? Kinakailangan maging matalino.
Bukod sa pagiging matalino, ang isang tao pala ay dapat mayroong pananampalataya at dapat siya pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Yun yung criteria para ikaw ay pumunta sa langit. Okay? So, ang sabi ng Panginoon, hindi lamang ikaw dapat, habang ikaw ay nandito, ang sinasabi ng Panginoon, ang iyong pananampalataya dapat ikaw ay nananatili. Dahil, anong dahilan bakit dapat manatili ka sa pananampalataya? Dahil, hindi mo alam kung kailan siya babalik o darating. Sa palagay ninyo, sa mga sitwasyong nangyayari ngayon, sa palagay niyo ba meron ng indication na babalik ang Panginoon? Ano sa tingin niyo? Ano ba yung mga palatandaan sa sinasabi ng Biblia na palatandaan ng pagdating ng Panginoon? Ha? Saan nyo makikita yon? Matthew 24. Tingnan natin sa Matthew 24. Okay, ano-ano daw yung mga palatandaan ng kanyang pagbabalik? Tingnan nyo dyan. Ano yung palatandaan ng pagbabalik? Okay, magdidilim ang buwan, ang araw, at saka, okay, so in other words, hindi na daw magbibigay ng ilaw ang buwan at ang araw daw ay magdidilim. Ano ito sa palagay niyo? Kasi sabi, ito yung dadating ha, ito yung ating aabangan ng kanyang pagdating. Ano ito sinasabing ito? Ano yan? Hindi na liliwanag ang araw, hindi, anong sabi sa araw? Magdidilim na ang araw pagkatapos ay, ano mangyari? Hindi na magbibigay liwanag ang, ano to? Yung magdidilim ang araw. Matagalan eh. So, ibig sabihin, ito ang sun. Ito yung alapaap. Ito yung earth. Okay. Ang sabi dyan, yung daw sun, hindi na makapagbibigay ng liwanag sa earth. Hindi, mawawala na. So, sino bang binibigyan ng liwanag ng araw? Di ba ang earth? So, ang sabi dito, bago dumating daw ang Panginoon, ang araw daw ay hindi na makapagbibigay liwanag sa atin. Paano mangyari yan? Hindi na makapagbibigay ng liwanag ang araw. Pwede ba yan? Possible ba na ang araw ay hindi makapagbigay ng liwanag sa earth? Possible? Ha? Pwede. Paano? Nuclear fallout. Alam niyo ibig sabihin ng nuclear fallout? Anong ibig sabihin ng nuclear fallout? Makukover ng dust ang atmosphere because of the nuclear reaction pag sumabog ang nuclear weapon. Yung pagsabog ng nuclear weapon, mayroong nuclear dust yan, magsesettle yan dyan sa alapaap. At kapag nagsettle yan sa alapaap, hindi na makapapasok ang liwanag ng araw sa earth. Posible ba nang mangyari? Ha? Posible bang mangyari? Nuclear winter yon, no? Nuclear, possible ba magkaroon tayo ng nuclear winter? Kailan? Pag pinaputukan na tayo ng China ng nuclear missile nila. Di ba? Pag pinaputukan tayo ng China ng nuclear missile nila, wala naman tayong panglaban. Ang panglaban lang natin na ayan o. Ano ang panlaban natin do sa nuclear missile ng China? Ha? Anong panlaban natin? Kayabangan. Di ba? Bunganga, kayabangan lamang ang panlaban ng Pilipinas sa nuclear missile ng China. Ang lakas-lakas ng loob na makipag-away, wala namang kakayahan. Di ba? Ito, nagsalita na naman yung mahusay na pinuno. Siguro, hindi naman siya tatanggapin sa Amerika kahit wala man siyang green card. Anyway, so,
Ibig sabihin, ito na lang, wag na yung Amerika at saka yung China. Yun na lamang Pakistan at saka India. Yun lang Pakistan at India magkatabihan. Parehong nuclear weapon ready ang dalawang yan. Alam nyo ba na kapag naglaban yung dalawang yan at talagang nagigirian ngayon, nagtitirahan nga sila eh. So, ilan yung eroplano na binabagsak ng Pakistan? Ito lang recently bagsak yung mga eroplano ng India, binira ng Pakistan. Pero pag nag-escalate yan, parehong nuclear weapon ready ang dalawang yan. More than enough to cover yung Earth natin, yung atmosphere natin. Kasi pag pumutok yung nuclear, di ba may mga alikabok yan, usok-usok. Yan yung magko-cover sa atmosphere, kaya hindi na makapapasok ang araw sa Earth. Ano mangyari sa Earth? Ano mangyari sa Earth? Mamamatay ang lahat ng resources or living things. Because without the sun, there will be no living things. So in order for you to survive, anong gagawin ninyo? Sa nuclear winter. Saan kayo magtatago? Underground. Alam nyo ba na yung mga mayayaman katulad ni di ba sinabi ka na nag-message ako? Yung mga artista na mayayaman, alam nyo meron silang bunker sa ilalim ng lupa. Then they could stay for 3 years because it takes you 3 years to stay underground. At meron na sila. Meron na sila sa New Zealand. Paborito nila New Zealand. So, meron pa silang swimming pool. Kompleto sila doon. Yung mayayaman, Elon Musk, lahat yan meron. Tayo, saan tayo magtatago? Imbornal, Para pag lumabas tayo, magkano ibibigay sa'yo? 80 mil. Wala tayong nuclear shelter. Wala. Which means that if there will be no nuclear winter, katulad ng sinasabi ng Panginoon, none of us will survive. Wala. So, mayroong mga tinatawag na preppers sa US, yung preppers. Yung mga preppers, ito yung mga tao na kung saan ay naghahanda na sila sa nuclear winter. Talaga, meron na silang may mga bunker sila, meron nga silang bunker na nabibili lang, kompleto na, inilulubog na lang sa lupa. But you have to have at least 3 years para mag-settle yung nuclear fallout. Para mawala. At saka yung mga patay, syempre, mabubulok yon. May methane yon, everything. For contaminations, dapat you have to be underground for 3 years. Nag-uumpisa na nga akong magkalkal doon sa amin Siguro may mga 1 foot na yung akin nahukay. Pero mga ilang taon pa ako bago makapagawa ng bunker na yan. Okay, bukod doon, there will be rumors of war. Okay? Rumors and rumors of war, which basically what we have right now. In fact, kung si Trump, hindi lang siya umatras, talagang birahin sila ng Russia. Ito lang, recently. Ongoing right now, to tell you the truth, we are now already in the Third World War. Nakapasok na tayo sa Third World War, hindi pa lang nag-e-escalate. But Europeans, katulad ng France, hindi daw sila papayag na matalo ang Ukraine ng Russia. Anong kalalabasan? Kung ayaw niyong matalo, paano kung matatalo? Tayo matalo, anong lalabasan? Kasi siyempre, away-away na. Ang problema, tayo ay kawawa. Kaya nga, ang abante natin mga Kristiyano, okay, the only hope that we have, anong pag-asa natin dito sa sinasabi ng Panginoon na maghanda tayo sa kanyang pagdating, na ang ating pananampalataya ay panatilihin, hindi papatay-patay, hindi paandap-andap. Ano ang ating pag-asa sa darating na ito? Na calamities or sabihin nating mga pagsubok na dadating o sabihin natin kalamidad na dadating sa mundo na gawa ng tao. Anong ating pag-asa? Si Jesus ay muling babalik. So, hindi pala tayo hopeless. Si Jesus ay babalik at sa pag siya'y bumalik, yung mga buhay pa, ang una niyang sasalubungin sa langit doon sa kanyang pagdating na tinatawag na rapture, ay yung mga mananampalatayang namatay na, susunod yung mga taong buhay pa. So, ibig sabihin, ang abante natin, bagamat sinasabi ng Panginoon yung talinhagang ito, hindi niya tayo iniwanan na walang pag-asa. Meron. Ang tanong lang dito, totoo ba yung kanyang sinasabi? Ito lang ang laging pag-uusapan dito Siyempre, mamamatay tayong lahat. Oras-oras lang yan. Hindi natin alam kung sino mauna, sino mauli, kung paano. Kasi everybody, lahat Kristiyano man o hindi,
one thing is for sure, mayaman at mahirap, time will come that it is appointed for a man to die once, and after that comes judgment. So, it is appointed for a man to die once. Okay? So, talagang itinalaga na sa isang tao ang mamamatay. Sinong gusto mabuhay dito forever? Halimbawa, 300 years old na kayo, buhay pa kayo, anong mangyari sa inyo? Gumagapang na kayo. Ang problema, sino magsusuot sa inyo ng pampers? Wala na, di ba? So, it is appointed for a man to die once, and after that comes judgment. Hebrews 10:24. So, mamamatay tayo. Pero the only thing that we have is ang kaibahan natin doon sa lima, no? Again, pinag-compare yung 5 na matalino at hindi matalino. Yung 5 matalino na sinalubong at nakasama ito. Tandaan nyo, siya yung 5 ito ay nakasama ng kasintahan na pumasok. Kung ikaw ay matalino, ibig sabihin isasama ka ng Panginoon sa kanyang kaharian. And being matalino, yung sinasabi natin ito, yung pagkakaroon ng ilawan at saka ng langis, which is the spirit and your faith. Pero ang sabi ng Panginoon, you have to be ready. You have to be ready because dadating at dadating na siya'y muling babalik. Pero bago siya bumalik, magkakaroon muna ng kaguluhan. So, when you see, sabi nga ng Panginoon sa Matthew 24, kapag nakita nyo na yung mga ganitong bagay, maganda na kayo sapagkat ito yung palatandaan na siya ay muli nang babalik. Question. Hanggang ngayon, question pa rin. Talaga bang dadating ang Panginoon? Di ba? Papasok at papasok sa isipan natin, talaga bang dadating ang Panginoon? Palagay ko, talagang dadating. You know why? Kasi yung kabila, meron silang sinasabi yung tinatawag na, ano ba yun? Project Blowbeam. Sino sa inyo nakakaalam ng Project Blowbeam? Ito, yung Project Blowbeam ito, kasi sinabi ng Panginoon na sa kanyang pagdating ay maraming ililigaw si Satanas kahit daw yung mga pinili ililigaw. Meron na ngayong tinatawag na Project Blowbeam. Itong Project Blowbeam na ito ay ginagawa ng mga kabal, yung mga one-percenters, na itong mga taong ito ay sila yung nagpaplano na ang tao sa mundo ay i-retain lamang yung 500 million. Ibig sabihin, merong isang grupo dito sa mundo na grupo sila na ang gusto nila ay 500 milyon lamang ang ititirang tao sa mundo. So everybody has to be killed except the 500 million ang ititira. Ewan ko kung ilan ang ititira nila sa Pilipinas. Hindi ko alam. So, itong mga ito, aside from this project of retaining only 500 million people dito sa lupa. Alam niyo ba na meron tayong seed bank sa Antarctica? May seed bank sa Antarctica. Lahat ng binhi na meron dito sa atin, nakapreserve na yan doon sa Antarctica. Bakit? Dahil kapag nawala na itong sa kanilang paniniwala, kapag 500 million na lang natitira, yung seeds na nandoon muling itatanim. Kasi mamamatay, papatayin nila lahat So, pati mga halaman, papatayin nila. So, para magkaroon ng regenerations, yung nakatanim doon, meron na sila, merong seed bank sa Antarctica ng lahat ng binhi na gagamitin nila kapag napatay na nila ang lahat ng tao. Ito isang grupo na nagpaplano. At isa sa ginagamitin nila yung operation, sabi nga natin yung Blue Beam. Ang purpose nito, ito maganda. They will be using holograms. No, holograms. Ano ibig sabihin ng hologram? Halo, yung sirang grammar, gano'n ba yun? Yung, sino nanonood ng Star Trek? Star Trek, sino nanonood? Dapat nanonood kayo, kaedad nyo yun Di ba? Star Trek? Ano nangyari doon sa Star Trek? Pag pupunta sila sa isang lugar, ano gagawin lang? Tatayo sila doon sa isang lugar, sa bilog, tapos magkakaroon ng beam. Tapos magta-transport sila. Hologram. O kaya naman, gusto nilang kausapin yung isang tao. Sino pa yung, ano yung palabas na pagkakausapin mo merong hologram? Yun din ba yung Yung Star Wars Sa Star Wars. Alam ninyo ngayon pa lang pinoproject na nila kung anong gagawin nila. Yung mga sine na napapanood ninyo, tandaan nyo, talinhaga nila yan. That is their talinhaga. Ibig sabihin, itong mga taong ito, itong mga one-percenters nito, itong mga kabal group nito, in other words, ito yung Illuminati. Pero pag narinig nyo, Illuminati, alam nyo na yun. Sila yan.
Kita nyo, pinuproject na nila matagal pa. So, kinukondisyon na nila yung isipan ng mga tao na merong hologram. So, ngayon, doon sa kanilang blue beam na ito, palalabasin nila doon sa langit, dumating na si Jesus Christ. Dumating na. So, gagawin nila yan, true, ang gagamitin nila dyan, yung ito, at the same, kung ano yung sinasabi sa scriptures, yan ang gagawin nila to deceive even the elect. Ganon ang gagawin nila. So, bakit nila ginagawa ito? So, projected nila, alam nila na meron talagang mangyayari. So, they have to make a way, yung sabihin natin na counterpart doon sa Panginoon. Lagi naman ganun eh. Laging ang kaaway, meron laging kakontra doon sa ginagawa ng Panginoon. At itong blue beam na ito, itong project blue beam na ito, tingnan ninyo sa pag-aralan nyo sa internet kung ano yung project blue beam. Exactly this is what they will do. Nagayahin kung ano yung sinasabi sa Biblia sa pagdating ng Panginoon. Project blue beam yan. So, bata sabi dito, even the elect, maniniwala eh. Kaya nga sinasabi ko na sa inyo yung project blue beam ngayon, habang maaga pa, maintindihan nyo, it will happen. Yung hologram na yan. So, ngayon, ito yung reasons kung bakit dapat daw tayo ay maging matibay hanggang wakas sapagkat yung ating pananampalataya hindi katulad ng alitap-tap. Sino may pananampalatayang alitap-tap sa inyo? Anong ibig sabihin ng pananampalatayang alitap-tap? Ha? Patay-sindi, patay-sindi, patay-sindi. Hindi gano'n ang tinuturo ng Panginoon. Tinuturo na ang Panginoon, tayo ay maging mapagmatyag. When you say mapagmatyag, anong ibig sabihin ng mapagmatyag? Lagi kang vigilant, ano? Para kang security guard. Yung security guard, hindi ka makapasok kapag wala kang no ID, no entry. Ganon tayo dapat sa security, no ID, no entry. So mahigpit dahil ito yung pamantayan na gusto ng Panginoon. Na yung ating pananampalataya hindi paandap-andap, kundi ito'y dapat ay patuloy na nagliliwanag. Kaya nga yung Sunday school natin, it is very, very important because here in Sunday school, naiintindihan nyo, natututuhan ninyo kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin. Hindi lahat ng simbahan ay may Sunday school na katulad natin. Hindi ba? Okay? Kaya lang sa susunod na linggo, sa offering natin, wala mag-o-offering ng pera. Wala tayong offering ng pera sa Sunday school. Next Sunday. Pero ngayon meron. Ngayon. Pwede pa ngayon ha, pwede pa ngayon. Next Sunday, hindi na. Bakit sa next Sunday, ang dadalhin nyo, bigas, at saka kahit sardinas or what, nakan. 1 kilo, kalahating kilo, anything kung magkano offering yun, yun yung dadalhin nyo sa linggo. Okay? Wala muna tayong offering sa Sunday ng pera, but goods. Bakit? Bakit? Ha? Na naman. Kayo na naman pagkain. Meron tayong mga kapatiran na nangangailangan. Okay? Meron tayong mga kapatiran na nangangailangan. So, for us to help, to assist, napakaliit yan, comparing mahal pa yung pagkain ng aso natin. Magkano 175 ang kilo, 185 ang kilo ng aso natin, pagkain, 1 kilo. But ito naman, siguro 40 pesos lang, o kung wala kayong 40 pesos, 20 lang, kalahati lang, pwede na yon. So that is what we're going to do next Sunday. Hindi man every Sunday ito. Kasi kawawa naman ako, wala akong pambili ng papel yun. Hindi man, doon ako mali muna tayo yan, bili tayo ng ganito. So, sa Sunday, per family na, hindi naman isa-isa. Pero kung gusto nyo isa-isa, bahala kayo sa buhay nyo. So, that is what we were going to do on Sunday. Meron tayong mga kapatiran na nangangailangan, hindi natin alam kung minsan, and we should be there to assist. Kaya nga dapat maging vigilant din kayo, hindi lamang sa pagdating ng Panginoon, maging vigilant din kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran. Okay? So, question tungkol doon sa pinag-aralan natin. Wala na naman? Sige na umuwi. Question. O, yung aking apo, mahilig mag-question niya. Naintindihan niyo ba yung ating pinag-aralan? Sigurado kayong naintindihan niyo.
So, hindi kayo dapat paanda-panda pa, hindi kukuti-kutitap. Maganda lang yan sa ngipin na palabas, gano'n na pag sinasyan, kukuti-kutitap. But in our faith, we should be consistent. And kapag may tao nagtanong sa inyo, papunta sa langit, ano sasabihin nyo? Kinakailangan mo ng ilawan at langis. Okay? That is what you need. But of course, that symbolizes faith and Spirit of the Lord. Okay? Wala na? Question? Sige. Yeah. Buhay pa siya noon sa earth. Tapos parang inaano niya na yun. Pagbabalik ulit niya. Yes. Kasi, remember that when Jesus Christ came here on earth, anong purpose ni Jesus Christ? Bakit siya pumunta sa earth? Bakit siya pumunta sa earth? To wash away sins. Ano pa? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang bugtong na anak upang ang sinuman. The main objective of Jesus Christ, why He came on earth, is for Him to tell people, because you've been alienated with God because of your sins, you need to be reunited again. And that is the purpose, or that was the purpose of Jesus Christ, to reunite people again. That is why nung siya'y dumating, sinasabi niya na, I am the one, I am the light, I am the waters of life. Sabi niya, magtiwala kayo sa akin dahil nandito pa ako, sasabihin ko na sa inyo, ito ang mangyayari sa mundo. Ito yung po pwedeng pumunta sa langit. So, ito yung ginagawa niya, but He was doing it, not sometimes it is not directly saying, but He was using talinhaga and miracles in order for people to believe. Pero naniwala ba yung iba? Hindi. In spite of all the things that Jesus Christ had done for them, by feeding them, by restoring life to death, and yet many of them made Him be crucified. Hindi ba? So, even now sa panahon natin, by that time, siya yun, binibigay yung talinaga, and He was giving them hint of how to go to heaven. Ngayon, sa panahon natin, meron ding mga nagbibigay ng hint of going to heaven. Di ba? Tindan niyo yung mga grupo-grupo. Stop. Lindol, stop. Di ba? Mga ganon. Tapos, yan daw yung sa paraan, papunta sa langit. So, sa ngayon, pero sabi ni Jesus Christ, wala nang ganyan kasi sa Kanya na nagtapos. After Jesus Christ, wala nang ibang paraan ng pagpunta sa langit because sabi niya, I am the way. Which means nobody aside from Him, outside of His teachings, wala nang ibang pwedeng magligtas ng kaluluwa ng tao. Jesus Christ alone. Ito ay totoo lang sa katuruan Christianity. We are in the context of Christianity. Siyempre, kung Islam, iba ang turo nun. Kung Buddhism, iba ang turo nun. But we are now talking on the context of Christianity. And because nandito tayo sa context ng Christianity, ito yung ating tinatayuan, ito yung aral. Okay? Ano pa? Anak, okay? Sino pa? Wala na? Naintindihan niyo talaga, ha? Sige. Pastor, late ka eh. Ikaw na langit pangukas. Kuya? Okay, una tayo.